Dahil uso po ang rabies ngayong mainit ng panahon, may libreng anti-rabies vaccination ang unang hirit at Born to be Wild sa Tondo, Maynila. Maaga nga pong pumila ang ilang fur parents para mabakunahan ang kanilang mga alagang pusa at aso kontra rabies. Naroon din ang Department of Health sa pagbabakuna. Ayon sa DOH, mapanganib at nakamamatay ang makagat ng hayop na may rabies. Naipapasa po ito sa pamamagitan ng kagat, dila o kaya'y kalmot ng hayop. Kaya mabuti nang maiwasan ito agad sa pamamagitan po ng pagpapaturok ng anti-rabies sa mga alagang hayop. Sa oras na makagat ng aso o pusang may rabies, hugasan po ang sugat at magpabakuna ng anti-rabies. Magtungo rin po sa pinakamalapit na health center o ospital kahit walang nararamdamang sintomas. Sa gitna po ng napakainit na panahon, ang tanong ng lahat, naku, kailan nga ba talaga uulan? Pag-usapan po natin yan kasama si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Mainit na umaga at welcome pa rin po ngayon sa Balitang Hali. Magandang araw, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Eto nga po, may balita tayo, inulan ng yelo ang ilang lugar sa bansa, gaya po na lamang dyan sa Carmen, Cotabato. Ano ho ba ang dahilan yan? Connie, nitong weekend, nagpalabas ng thunderstorm advisory ang ating Pag-asa Mindanao Regional Services Division. At binanggit nga rito na simula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi ng Sabado ay meron tayong ongoing thunderstorm na pwedeng magdulot ng mga pag-ulan, pagbugso ng hangin, at yun nga, yung kasama na dyan yung minsan occasionally pag-ulan ng yelo, in some cases tornado formation dito sa may bandang North Cotabato area at sa mga ilang bahagi ng Mindanao area. So nataon na itong inulan ng yelo sa may bahaging Cotabato area ay natapat po sa isang severe thunderstorm. Ang isang thunderstorm pwedeng magpaulan, magdulot ng malakas na hangin, pero yung severe thunderstorm, mas malakas na thunderstorm, pwedeng magdulot ng pag-ulan nga ng yelo na gaya ng naranasan natin ng mga kababayan natin sa ilang bahagi nga ng Mindanao ditong weekend. I see, okay. Pero meron din hong ibang lugar naman, Ipo-Ipo, di ba ang naranasan? Mas madalas ho ba talaga ang pagkakaroon po nito kapag mainit ang panahon? Tama yan, Connie, no? Dahil nandito tayo sa dry months or dry season sa ating bansa, yung mga buwan ng Marso, Abril, Mayo, hindi porke dry months ay hindi na tayo ulanin, mas malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng mga isolated na thunderstorm activity. Itong mga thunderstorm activity, usually 5 minuto, pinakamatagal na 1 hanggang 2 oras. So itong mga thunderstorm, pwedeng magpaulan ng maraming tubig, pwedeng magdulot ng mga pagkulog at pagkidlat, pagbugso ng hangin, at pagkapag severe ang thunderstorm na tapat sa lugar nila, pwedeng makaranas sa pag-ulan ng yelo o hail, o pwede rin makaranas ng mga tornado o ipo-ipo sa isang lugar. Okay, kapag ganito hong nakakaranas tayo, halimbawa na lang ng ipo-ipo o tornado, ano hong gagawin kapag syempre nandun sa may malapit na area po nangyari ito? Well, unang-una, Connie, nagpapalabas ang Pag-asa ng thunderstorm advisory kapag may namomonitor tayong mga ganyang maliliit at dagliang sama ng panahon na pwedeng makaapekto sa ating lugar. So, ang pinaka-importante sa lahat, monitoring. Pangalawa naman, kung makita natin na may makapal na ulap na pwedeng magdulot ng mga biglang pag-ulan sa kanilang lugar, ay mangyari lamang sumilong, maghanap ng masisilungan. Kung tayo po ay nagtatrabaho, naka-expose sa open area, gaya po ng mga kasama natin sa construction industry or yun sa mga gitna ng bukid, mangyaring sumilong, patilayin mo ng ulan, yung mga pagbugso ng hangin kasi minsan may kasama pang mga pagkidlat at pagkulog nga yan, pag-ulan ng yelo at yung mga tornadic activity. Patapusin muna yung thunderstorm activity bago tayo mag-resume ng ating mga outdoor activity, Connie. Maraming salamat po sa paalala na yan. Pero ito kasi sabi nga ho, nauna ng mga naibalita natin, na until second week of May at least, papasok po yung talaga napakainit na panahon pa. Pero syempre ang tanong ho ng mga ating mga kababayan, kailan ba talaga uulanin ang ating bansa? At may posible ho ba daw na pumasok pang bagyo sa atin? Well, Connie, sa ngayon dahil nga meron ba tayong halos patapos na episode ng El Nino, napakadalang talaga ng mga bagyo na inaasahan natin. Pero sa buwan ng Mayo, umaasa tayo ng at least 1 hanggang 2 bagyo na pwedeng mamonitor ng Pag-asa. Yun nga lang, kung tatama o hindi sa ating kalupaan, yan pa yung titingnan natin na posibleng mangyari sa darating na buwan. In terms of yung paulan naman na normal nating nararanasan, usually during the second half of every year, yung mga buwan ng June, July, dyan nagsisimula yung panahon ng tag-ulan sa ating bansa. Pero kung yan na nga ho, sana talagang maging maayos yung lahat. So, yung antabayanan na lang natin, yung mga La Nina naman, kung sakasakali, sir. Pero, syempre yan ho ay panibagong interview na natin sa susunod naman. Marami pong salamat sa inyo pong update sa atin. Pag-asa Assistant Weather Services Specialist, Chris Perez.
Ihahatid ka na nga, may libre pang inuming tubig. Yan ang kinabibilibang paandar ng isang jeepney driver sa Tarlac City. Sa loob kasi ng kanyang jeep, may malaking water jug at may kasama pang plastic cups. Dahil sa libreng patubig, saludo sa kanya ang pasaherong si Micaela Nelmida na nag-upload ng trending photo. Ayon naman sa driver na si Joel Bondok, 18 years na siyang namamasada at kahit madalas kinakapos ang kita, masaya siyang makatulong. Sapat na raw ang ngiti at pasasalamat ng kanyang mga pasahero. Kuya Joel, trending ka na? Good job pa! Basta sa mga pasahero mo ha, wag namang wag 1, 2, 3. Yung tubig lang po ang free. Ito na ang mabibilis na balita. Nababahala ang General Santos City Water District dahil sa pagkawala ng dose-dosenang metro ng tubig. Simula po nitong Marso, nasa 76 na mga metro na raw ang ninanakaw. Nakipag-ugnayan na sila sa mga pulis ukol dito at nanawagan sa publiko na i-report agad kung may mahuling magnanakaw ng metro. Naglaan na rin po sila ng pabuya sa makapagtuturo sa mga suspect. Patay ang isang lalaki matapos manlaban sa mga pulis sa isinagawang entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o LUCSULU. Nakuha mula sa suspect ang 2 kilo ng umano'y shabu na may halagang aabot sa 13.6 million pesos. Aabot naman sa halos 4 na milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Barangay Santol sa Balayan, Batangas. Arestado po ang suspect na isang high-value individual sa Batangas Drugs Watch List. Nakumpiska sa kanya ang ilang pakete ng shabu na may mahigit 500 gramo. Wala siyang pahayag. Qualified na po sa 2024 Paris Olympics ang Pinay fencer na si Samantha Katantan. Lumaban si Samantha sa finals ng women's foil event ng Asia and Oceania Zonal Olympic Qualifier sa United Arab Emirates nito pong Sabado. Kahit pa may iniindang cramps, tinalo po niya ang pambato ng Kazakhstan sa score na 15-14. Sa kanyang pagkapanalo, siya na po ang ika-12 Pinoy na lalaban sa Olympics base po sa listahan ng Philippine Olympic Committee. Congrats, Samantha! Ito, aminin na natin, di ba? Nega talaga ang reaksyon ng marami sa tuwing makakarinig ho ng batang umiiyak. Oo, pero Mare ha, sa Tokyo, Japan, panalo ang mga sanggol na magaling sa paghagulgol. Ito na. Bitbit nga po ng sumo wrestlers, one-on-one sa gitna ng ring ang babies. Pero ang kakaibang tapatan, hindi para sa bardagulan. No contact nga dahil ang winner sa timpalak, sino man ang unang iiyak. Kung sakaling magkatay, papalakasan na lamang daw sa pagngawa. Or the sulsol at asar naman ng organizers, suot ang makukulay na maskara. At paalala lang po, hindi nila pinagtitripan ng nasa 100 bata. Tradisyon daw yan na nagsimula pa noong 1991. Paniwala kasi roon, malusog at mabilis nalalaki ang mga batang palaiyak. Yan po ang Crying Baby Sumo Festival na certified. Wow! Talagang kailangan paiyakin yung mga bata. Oo, pampalakas ng baga. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.